Mula nang magkaroon tayo ng kamalayan, kakambal na natin ang problema. Suliranin, sigalot. Sadyang may mga pagkakataon nga lang na hindi natin kayang lutasin ito mag-isa. Kinakailangan natin ng gabay ng ating mga magulang. O di kaya sa mga nakakatanda sa atin at mga tao na may mataas na eksperyensya at katalinuhan. Pero paano kung ang gumagabay matalino, lahat siguro nasa sa kanya na. Pero hindi siya tao. Ako po si Rami. Hindi totoong pangalan. Sa ngayon ay matanda na ako. Sabihin na nating sing-edad na ako ng mga lolo nyo. Kung hindi lang dahil dito sa apo ko, hindi ako mawiwili sa pakikinig sa mga kwentong kamakailan ko lang natuklasan. Nagiging pampaantok ko na ito sa tanghali. Napapailing ako dahil napakarami palang may karanasan sa kababalaghan. Ang iba nga lang medyo may masasabi ako. May mga punto kasi na malayo sa katotohanan. Bagay na naiintindihan ko naman kasi nga mula lang din sa ibang tao ang kwento na pwedeng dagdagan at pwedeng bawasan. Itong apo ko ay tinatanong ako kung may karanasan ba ako. Sabi ko higit pa sa mga naririnig namin. Dito na niya ako kinukulit. Hindi ako tinatantanan. Nakesyo bakit hindi ko daw ibahagi para marinig ng karamihan. At ganon din kami. Kako naman hindi ako magaling magsulat. At dito na nga daw siyang bahala. Siya ang nagsusulat nito. Balililinawin ko lang na lahat ng mababanggit dito ay batay sa natandaan ko. Pero pakiramdam ko hindi naman siguro ako pwedeng magkamali. Dahil ang karanasan kong ito hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko. Isa din ito sa mga rason kung bakit ako na humaling makinig sa mga kwentong katatakutan. Mula nang masilayan ko yung kamalayan, hindi ko na nakagisna ng totoo ko mga magulang. Lumaki ako sa pangangalaga ng isang tao na hindi ko kaanak at hindi man lang kaibigan ng angkan namin. Sa madaling salita, para bang napulot lang ako. Hindi naman naging maramot ang nag-alaga sa akin sa kung ano ang katotohanan. Pinaalam niya na hindi niya ako anak. Pangalanan po natin siyang Tatay Dinero. Lalaki, brusko at matangkad. May asawa siya pero namatay ito. Hindi naman na siya naganap pa ng iba sa takot na baka muli lang umanong masaktan. Nasa liblib kami ng Coronadal na nakatira ng mga panahon na ito. Habang umuusad ang mga taon, naiintindihan ko ng sistema sa pamamagitan lamang ng pagtatanong sa tatay. Medyo nagtataka lamang ako kasi para bang may parati siyang kalaban. Hindi kasi mahilig makisalamuha. At puro pagpapayo ito sa akin. Na wag daw kakausap ng taong hindi kilala. Wag na wag magpapapasok ng kung sino sa bahay kung wala siya. Naiiwan kasi ako palagi. Pero saglit lang naman yon. May pinagkakaabalahan lamang ang tatay ko at ito ang pagtatanim ng mais at palay sa lupain namin. Pinapaaral niya ako. Pero hatid sundo hanggang sa makapagtapos na lang ng elementarya. At kinakailangang lumipat kami sa isang lupain dahil magpapatuloy ako noon sa high school. Mas malapit kasi ang isang lupain sa bayan. Maliit na lupain lamang ito na nasa looban ng kalsadang hindi simentado. Bale, eskinita ito. May mga bahay naman doon pero karamihan sa mga ito ay magkakalayo. Nagtayo ang Tatay Dinero dito ng bahay. Yung tipong karaniwan lang pero matibay at makakayang lumaban sa malakas na hangin at ulan. Isang palapag na nakaangat ng bagya sa lupa. May beranda din ito na may lagay ng gamit ko sa eskwelahan. Dito pa lang ramdam ko na kung gaano kalaga para kay tatay ang pag-aaral. Walang problema sa tatay ko kapag makikipagkaibigan sa mga kamag-aral ko. Huwag lang daw ako makipagkaibigan sa mga tao na siyang unang lumapit sa akin. Gaya ng sinabi niya, iwasan ko ang mga taong hindi ko kilala.
Naging normal naman para sa akin ito. Pakiramdam ko, ganun din ang ibang kabataan na kaidaran ko nun eh. Pinagsasabihan din ng ganito. Hanggang sa tumungtong na ako sa edad na 13 taong gulang. Second year high school. Malinaw sa pag-unawa ko na walang saklaw si tatay sa pag-aaral sa sarili niya. Base ito sa sariling pag-uusisa ko sa kanya. Napakasimpleng tao lang kasi nito at kung titingnan talagang itsura, malalaman mo kaagad na isa ng magsasaka. Kaya siguro nagpupursige itong makapag-aral ako. Kahit papano, kung ano man yung pangarap niya noon, sa akin matutupad. Nung may takdang aralin ako, hindi ko nakuha ang ibig sabihin nito sa eskwelahan at nahirapan ako noon. Hindi ako napapakali. Hanggang sa lumapit si tatay sa akin at nagtanong sa kung anong problema. Sinabi ko naman sa kanya ang suliranin ko. Kahit alam ko naman na wala siyang maitutulong sa akin. Pero kinuha niya yung aklat ko, Sir Seth. Pinakiramdaman ko lang siya. Tumatango-tango ito. At ganun na lamang ang gulat ko gawa ng ang bilis niyang magbasa. Wikang English po yun. Mathematics pa. Hindi talaga ako makapaniwala na sa likod ng pagiging tahimik niya. Matalino. Sabi pa nito, alin ba umano ang hindi ko maintindihan? Tinuro ko naman sa kanya ang kombinasyon ng mga numero. Doon ay tinuruan niya ako nang mas malinaw pa sa guro ang pagdikta sa akin. Mahinahon at bumabaon talaga sa utak ko ang bawat salita na nanggaling sa bibig niya. Mabilis ko ring nadidiktahan ng lapis sa kung paano ko gagawin ng tama ang aralin ko noon. Kinabukasan pagkapasok ko ng eskwelahan at oras na noon para suriin ang takdang aralin. Nagtataka ako kasi nga alam kong pinagmamay-ari ko ang papel noon na hawak ng guro. Na para bang may problema o nagtataka. Sabay titig pa ito sa akin na para bang nagdududa. Oras ng recess. Pagtunog ng bell. Imbis na lumabas na ako ay tinawag ako nitong guro na babae. Pangalanan natin siyang Annabel. Maganda si ma'am. Kaso nga lang ang pangit ng ugali niya. Malayo pa lang kapag nakita namin para kaming nakakita ng malaking aso nun. Lumapit naman ako. Nagtatakang tanong sa kung bakit at anong sadya niya. Sabi ng guro, bakit hindi daw ako sumunod sa mga tinuro niya? Bakit daw iba ang pamamaraan ko nun? Tama umano lahat ng sagot ko. Pero hindi sa paraan na sinagot ko ito sa pagtuturo niya. Yung tipong shortcut umano yung pamamaraang ginawa ko. Hindi naman galit ang tono ng boses ng guro. Basta nakikita kong parang namangha pa ito. Humiling tapos sinabing kung ano daw yung tinuro niya, yun daw ang sundin. Ipinalinawanag niya rin na sa lahat ng kamag-aral ko, ako lang ang nakakuha ng perpekto. Yun nga lang, sa maling paraan. Hindi ako nakapagsalita. Nagtanong pa sa kung paanong paraan ko ba ito natuklasan. Pero sinabi ko lang na pinatsambahan ko lang. Napangiti ito tapos sinabing ililipat niya daw ako ng upuan, malapit sa kanya, at baka tularan daw ako ng mga kamag-aral ko. Dagdag pa nito ay wala umanong mali sa ginawa ko nun. Tama din naman kasi ang sagot ko. Iba nga lang ang proseso. Nung pagsapit ng hapon, sinabi ko ito sa tatay ko, na napagsabihan ako ng guro dahil iba daw ang proseso. Ngumiti si tatay. Sinabi nitong advanced math daw yung nagawa ko. Samantalang teorya daw yung sa guro. Kapag sa tunay na exam daw ay hindi na dumadaan sa teorya. Dahil may oras umanong batayan. Hanggang sa may mas madaling paraan ay doon ito dadaan hanggang tama ang sagot. Hindi ako lubos makapaniwala sa mga pangusap ng tatay. Isipin niyo, ganun siya katalino. Hanggang sa tumagal ng tumagal, marami itong itinuro sa akin. Lahat ng mga bagay na nahihirapan ako, nagiging madali na lamang ito. Mapamoral man o pisikal,
Minsan naiisip ko na kung bakit pinaaral pa ako ni tatay, naroroon naman siya. Pero nang sabihin ko ito sa kanya, wala daw kasing diploma kapag siya eh. Pero kapag sa guro o sa paaralan, meron. Tama lagi ang pinapayo ng tatay. Kasi nga base sa obserbasyon ko ay malaki talagang inuusad ng kamalian ko noon. Nagiging malawak akong mag-isip. Parang nga kami magkaibigan lang ni tatay eh. Bukas ito lahat sa akin. Hanggang sa isang araw, nang makarating ako sa bahay, wala si tatay. Hapon na ng mga sandaling ito. Medyo madilim na rin. Nagtataka ako kasi nga, yun pa lamang ang sandaling wala siya. Kung tutuusin nga'y sinusundo ako nito. Kung hindi sa eskwelahan, sa may iskinita papasok ng lugar namin. May pagkakataon na hindi niya ako nasusundo pero pagka uwi ko, nasa bahay naman siya. Pero sa mga puntong yun wala. Iniisip ko na lamang na baka may importanteng lakad lamang yon. Nagsaing ako tapos naglaga ng gulay. Sa natatandaan ko nun, utanlaw-oy ang tawag sa niluluto ko. Sumapit na lamang ng hapunan noon na hindi pa siya dumadating. Medyo hindi na ako napapanatag. Hindi naman kasi yun nagpapaalam sa akin eh. Kung aalis dumadalaw ito sa akin sa eskwelahan. Dito ay sinubukan ko siyang hanapin. May mga bahay naman doon na may tambay. Nakalimutan ko na ang paalala sa akin ng Tatay Dinero na huwag ko mausap ng hindi kilala. Habang papalapit ako sa may matao, narinig kong tila ang sela ng pinag-uusapan nila. Yung tipong nakakatakot. Hanggang sa nabanggit ang katagang aswang. May gumagala umanong aswang. Yung pagpatay umano noong isang linggo ay hindi rebelde ang dahilan. Aswang umano ang kumitil doon. Hindi ako nagtanong. Nakikinig lamang ako. Mga kumpol na marites ito na walang pinagkaiba sa mga kapitbahay nyo. Hanggang sa maya-maya pa, may nagkasigawan sa unahan. Gumilid ako sa kalsada at sinipat ko yon. Medyo madilim kasi nga sa kinaroroonan noon ay walang ilaw ang poste. Segundo ang namagitan. Nakakita na ako ng mga tao na nagtatakbuhan. Dito sa may maisan. Yung mga tambay naman sa tindahan. Nagkasigawan na rin yun at ang bilis nagpulasan ng mga ito. Nataranta ako. Hindi ko alam kung anong dahilan. Hanggang sa sumiksik na lamang ako noon sa ilalim ng lamesa. Sa mismong tindahan ito. Pero sinita ko ng tendero at sinabing pumasok daw ako sa loob ng bahay niya. Hindi ako kumibo. Nakatuon lamang ang simpatsya ko sa may nagkakatakbuhan. Dinig ko noon ang kakaibang tinig na para bang biik pero sobrang tinis nito at nakakairita. Sa hindi ko malamang dahilan, lumabas pala yung tendero at tinablot na lamang ako bigla at pinapasok ng bahay. Sa bilis ng pangyari talagang nagpupumiglas ako pero malakas ang taong yon. Pangalanan natin siyang Mang Mio. Sinabi niyang bakit daw ako gumagala. May aswang umano na sobrang agresibo. Natulala ako at hindi ako nakapagsalita. Galit itong si Mang Mio. Ang higpit pa ng pagkakahawak sa akin. Nga pala, itong tindahan niya may tayakan din ito sa gilid. Yung tipong talipapa tapos nakahilera mga nagtitinda ng alak na tuba. Pero sa mga puntong yun ang tindahan ni Mang Mio lang ang bukas. Walang katao-tao sa kalsada. Ang mga bahay, nakita kong nagsara ng mga bintana at pintunon. Naroroon pa rin ang pagsisigawan. Nakikita ko ang amag ng flashlight na tumatama sa maisan hanggang doon sa kakahuyan sa may tawid ng ilog. Malit kasi na kalsada ito. May mga bahay pero magkakalayo. Doon sa may parting pinagpuslitan ko ang may mga bahay na magkakalapit pero karamihan sa mga ito pormang bangketa. Sa kabilang parte ng kalsada ang maisan. Sa unahan naman ng maisang yon, kakahuyan
at naroon banda ang bahay namin, sa may tabi ng ilog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sobrang nabahala na ako. Naiisip ko na baka may kung ano nang nangyayari sa Tatay Dinero. Nakiusap ako kay Mang Mio na uuwi na ako noon. Pero hindi ito pumayag. Siya na umano ang pupunta sa amin at kapag sa tingin niya ay payapa ng lugar, pwede na. Kung hindi ako nagkakamali ay inabot ako doon ng alas 9 ng gabi. Itong asawa at mga anak ni Mang Mio, nasa sala, lahat ay nakasilip sa bintana. Walang imik na animoy nakikiramdam. Tahimik naman ang lugar. Wala na din yung sigawan at kakaibang tinig, pero walang hudyat si Mang Mio na pupuntahan niya na ang amin. Hanggang sa nasilayan ko si tatay. Naglalakad ito sa kalsada at sobrang aligaga ang postura. Hanggang sa napadako na ito sa tindahan. Tinawag ko na yon. Kako, naroroon lang ako. Kitang-kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata at mabilis na lumapit. Ito ba'y anak mo? Pinapasok ko kasi nagkakagulo dito kanina. May aswang. Nabahala ako. Opo. Maraming salamat, pre. Halika na anak, umuwi na tayo. Walang ano-anong umuwi na kami nun. Pawisan si tatay na para bang galing sa mahabang takbuhan. Ang sabi nito sa akin, bakit daw ako umalis? Sabi ko naman sa kanya, hinahanap ko siya kasi nga hindi ito umuwi. Nagpaliwanag ang tatay. Ayon dito ay may pinuntahan lamang daw siya. Madalian yun kaya hindi na niya nagawang makapagpaalam. Pero dapat umano ay sinunod ko ang payo niya. Nagiging pasaway na raw ako noon. Humingi ako ng tawad sa kanya. Kahit na hindi naman siya galit. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin na para bang ayaw ako nitong pakawalan. At nang mapadaan na kami noon sa Maisan, tinuro ko sa kanya ang direksyon kung saan may nagkakatakbuhang tao. Lumingon siya doon pero bigla na lang itong huminto. At hinila ako patungo sa likod niya. Hindi ko alam pero ang seryoso na ng mukha ng tatay. Nakatuon ang atensyon niya roon sa Maisan. Hanggang sa bigla itong nagsalita na siyang ikinagulat ko. Ang tono pa ng boses ng tatay, matapang. Subukan mong lumapit. Makikita mo yung kalalagyan mo. Anak, huwag kang lalayo sa akin ha. Nagtanong naman ako sa kanya kung bakit. Pero hindi na nagsalita ang tatay. Ang isang kamay niya, kitang-kita kong nanggigigil. Hanggang sa napatalon talaga ako noon sa gulat ng may tinig na sobrang lakas. Animoy naroroon lang mismo sa gilid ng Maisan kung saan kami nakatapat noon. Kapareha ito ng tinig kanina. Pero sa mga puntong yon, mas nakakapangilabot ito pakinggan. Baka gusto mo magpakilala ako sa'yo. Sa oras na mapansin ko na sumusunod ka, hindi na kita bubuhayin. Sambit ng tatay noon. Alam ko may kinakausap talaga siya. At kung hindi ako nagkakamali, ito yung naglilika ng ingay. At kung tama pa ako, isa yung aswang. Sa mga sandaling yun ay napaiihina ako sa takot. Nanatiling nakatayo si tatay habang hawak niya ako. Hanggang sa nakarinig ako ng mabilis na kagaskas palayo. At napansin kong tila may gumagapang sa gilid ng Maisan. Ang sabi naman ng Tatay Dinero, umuwi na daw kami. Paliwanag niya sa akin na alam niya ang pinagkakaguluhan kanina. Kaya nga sobra siyang nag-aalala sa akin noon. Parang iba ang pakay daw noong aswang na yon. Bukas huwag ka munang pumasok ha. Kakausapin ko yung guru mo. Wika niya. Bumilis ang lakad namin hanggang sa makarating na sa may tapat ng bahay. Sinabi niyang pumasok daw ako sa loob. Magsara ng pinto at bintana. Sinunod ko siya, pero hindi ko sinara ang pinto nun.
Bagkos ang mga bintana lang. Sinasangbit ko siya, nakakoy pumasok na lamang siya sa loob nun. Pero sabi niya, huwag daw ako mag-iingay. Kumuha umano ako ng abo sa may kusina at ipahid sa katawan ko. Takang-taka ko nun. Magtatanong sana ako pero bumigat ang boses niya. Sundin na lamang daw ang utos niya dahil para sa kaligtasan ko naman yon. Kaya ayun, nagdakot ako ng abo at hinilamos ito sa sarili ko. Sa mukha, leeg, kamay, paa. Ligo ko yun. Sa tuwing naalala ko yun napapatawa ko sa sarili ko. Pero may dahilan kung bakit ipinagawa sa akin ito ng Tatay Dinero. Matapos kong magmukhang baliw ay bumalik ako sa may beranda. Sinilip ko ang tatay. Sinindihan ko pa ang isang gasera at ipinatong ko ito sa maliit na harang sa beranda. Nakikita ko ang tatay. Nakaupo lamang ito sa putol na puno na ginagawa niyang tadtaran tuwing may sinisibak na kahoy. Nakabaling ang atensyon nito sa malayo, sa may bandang ilog at hindi siya kumikibo. Hanggang sa muli ko na namang narinig ang tinig. At doon ay nakita ko ang tatay na tumayo. Walang sisihan ha! Ang tigas ng ulo mo! Hindi mo talaga ako kilala! Matapos lang makapagsalita, umabante ito ng lakad at naghubad ng damit pang itaas. Wari ba'y makikipagsuntukan ito sa kung anong aswang naroroon? Napasigaw ako noon. Sinasangbit ko na wag siyang lalapit. Pero hindi ito nakinig sa akin. Nabahala ako kung kaya kumuha ako ng itak at sumunod sa kanya. Muli ay nakalimutan ko na namang sundin ang mga utos niya. Pero nang mapadako ako sa may ilog, pumalik din ako kaagad nang muling marinig ang tinig pero nasa ibabaw ko na ito banda. Parang lumilipad Tumakbo talaga ako na parang binatong pusa. At nang makarating ako sa bahay, doon ako umiyak. Sinisigaw ko ang pangalan ng tatay at pinapauwi ko ito. Hanggang sa maya-maya pa, narinig ko ang tampisaw ng tubig na animoy may kung anong nagwawala doon. Tinitigan kong maigi ang direksyon nun. Sobrang dilim at hindi talaga maaabot ng paningin ko. Pero aminado ako na may nangyari talaga doon. Hanggang sa doon naman sa may kabilang parte, para bang nagkabali-bali ang mga kahoy doon. Mahimahimatay na ako sa kakaisip ng negatibo. Ipinagdadasal ko na sana walang mangyaring hindi maganda kay tatay. Huwag naman sanang kunin ito sa akin kasi siya lang ang pamilya ko. Hanggang sa nawala na yung mga kagaskas. Siguro mga 1 oras din yon. Humihilab ng tiyan ko at napasukan na talaga ako noon. Halong gutom ito at nerbiyos. Nakaatang lang ako at iniaantay na baka bumalik ang tatay. Ilang sandali pa, meron na akong napansing naglalakad. Gumaan ang pakiramdam ko gawa ng bagamat medyo hindi pa siya detalyado. Pero alam kong si Tatay Dinero na ang paparating. Kabisado kang tindig niya at wangis ng katawan. Hanggang sa tuluyan na itong nakarating sa malapit at dinampot ang damit at sinuot. Tinignan ko ang kabuang postura niya. May mga bahid siya ng dugo. Lumapit agad ako at sinuri ang kamay, paa at katawan. Sabi ko pa may sugat pa siya. Pero hinapuhap lamang niya ang ulo ko at sinabing wala. Tinaboy niya lang umano. Yung aswang na nanggagambala. Hindi naman ako bulag para hindi magduda. Oo at wala siyang sugat pero tingin ko, hindi niya siguro tinaboy ang aswang. Salip nagkaroon talaga ng laban Pero ang tanong ay bakit nakakalaban si tatay? Samantalang ang iba naman ay takot na takot. Isa pa, hindi na iba sa akin ang aswang kasi nga, laman na ito ng kwento lagi lalo na sa amin banda na may gumagala talagang aswang noon. Malakas,
Mabangis, mabilis at delikado kapag nabigyan ng pagkakataon. Dahil papatay talaga ito ng walang kahirap-hirap. Pinauna niya ako sa pag-akyat. Tumungo pa ito sa likod at inayos niyang pinto ng kusina. At hinakot pa ang mga kahoy na sinibak niya. Binilad ito sa araw tapos hindi niya naligpit nun. Nilagay niya ito sa may silong ng bahay. Nakatanaw lamang ako sa kanya. Yung dugo niya ay narerito banda sa may leg at mukha pero walang sugat. May bahid din sa kamay niya at ganun din. Wala ding sugat doon. Sa may paa naman siguro may dugo din sana doon kaso dumaan siya sa ilog kaya nawala eh. Kumain ka na dyan anak. Ano bang tinititig-titig mo sa akin? Nag-aalala ka? Wala makakapanakit sa'yo, tanda mo yan. Sige na, at maghuhugas pa ako ng katawan. Kumain na lamang ako noon pero pinapakiramdaman ko lang siya. Nung umakyat na ito ng bahay, naroroon pa rin ako sa lamesa na katoka. Umupo ito at nagsandok ng makakain niya. Napapailing ako. Naiisip ko kung anong klaseng tao itong tatay ko. Payak lang siya tingnan pero sobrang talino. Ngayon naman hindi ko lubos mapagtanto na may kakaibang tapang ito. At mantakin niyo, kinabuno ang aswang. Para bang gusto nang mamutawi sa bibig ko ang mga itatanong ko pero nakiramdam na lamang ako nun. Alam ko naman kasing magsasalita siya maya-maya lang. Kabisado ko yung tatay. Hindi nga ako nagkamali. Sinabi niyang binigyan niya umano ng disiplina ang aswang. Pero lumaban kaya yon. Nagkasubukan talaga sila. Dagdag ng tatay ay yun ang dahilan kung bakit wala siya sa bahay. Umaaligid kasi umano ito sa lugar. At tila may pinaplanong pamimiktima. May buntis kasi umano doon sa may bandang sentro. Napakunat ang mukha ko nun. Malinaw naman ang paliwanag niya. Pero malaking katanungan sa akin sa kung bakit niya alam na merong umaaligid na aswang. Hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalita ang tatay. Gaya ng sinabi ko mga kagiliw, bukas si tatay sa pakikipag-usap sa akin. Ayaw niya akong mababagabag sa mga bagay-bagay. Iniiwasan niya ito kasi magdudulot ito ng pagdududa at kawalang tiwala. Iba ang tatay, kaya nga gustong-gusto ko siya eh. Pero wag kayo, dahil may twist dito Sir Seth. Hindi lang sa kung ano siya, kundi pati na rin ang kung ano ang saklaw niya. Ang sabi nito ay namataan niya daw ang aswang 5 araw nang nakalipas. Siya lang ang nakakaalam dito kasi nga dumadaan naman lagi malapit sa bahay namin. Tuwing tanghali. Nasaan yung tao pa yon? Bumibisita sa araw saan yung tao. Dahil pinag-aaralan umano ng nilalang ang lugar sa kung saan ito malayang makakagalaw at hindi mapapansin. Tapos sa gabi na yun kikilos. Kung hindi umano dahil kay tatay, hindi mabubunyag yon. Sinundan niya umano ito kaninang hapon hanggang sa nakita niyang tila sobra na umanong agresibo. Kaya naman tinembrahan niya ang mga tambay doon malapit sa bahay na yun na sabi pa niya, may aswang umano sa likod mamayang gabi. Gawa nang nakikita niya daw itong umaali-aligid. Doon ay inabangan ng mga tambay. Ang problema nga lang nang makita ang aswang, nagkatakbuhan dahil natakot. Namroblema daw si tatay. Hindi naman daw siya lumapit pero ang aswang umano patungo na ito sa kinaroroonan ng bahay namin. Pagka-uwi niya, nakita niyang nasa maisan pero hindi niya pinansin. Nang malaman niyang wala daw ako sa bahay, doon ay sobra siyang nabahala. Hindi na daw siya magkawari noon at baka may kung anong nangyari sa akin. At yun na nga't nakita niya ako sa tindahan dahil sa malasakit ng isang tao noon. Pero yung aswang, nagdududa na sa kanya dahil siya lang naman daw ang laging namamataan itong sumusunod. Kumbaga, natandaan siya pero hindi niya daw ito aatrasan. Matapos makapagpaliwanag ang tatay ay medyo nakulangan ako sa impormasyon.
Tay, paano niyo po nalalabanan yung aswang tao lang naman po kayo. Sa ngayon anak, isipin mo na lang na may kakaibang abilidad yung tatay mo na wala sa iba. Gaya ng sinabi ko sa'yo, walang makakapanakit sa'yo dito. Yung sagot na yun naging sapat na muna sa akin. Baka may katangian si tatay na parang albularyo. Wala namang nakakapanglaban talaga sa mga nilalang maliban na lang sa kanila, di ba? Pero sinabi niya rin na wag daw akong papasok bukas. Aabisuhan niya na lamang umanong guru ko. Nabahala ako gawa ng baka bumaba ang barka ko pero ayon sa kanya, hindi daw. Naroroon daw siya para tulungan ako. Aaminin niya sa guro ang lahat maging ang mga aralin at ituturo sa akin yon. Sasabihin niyang peligro lamang ang pagpasok kasi nga may gumagalang ang aswang. Maiintindihan daw ito ng guro. Hindi na ako nagsalita nun. Kung sa bagay, mas matalino naman si tatay kumpara sa guro ko Ayun na nga, kinabukasan ay hindi ako pumasok. May ilan din naman mga estudyante noon na hindi pumasok pero karamihan pumapasok talaga Sinasamahan lang ng mga magulang. May mayaman kasi sa amin na may sasaking service. Pagsapit ng tanghali, umugong ang balitang may natagpo ang patay. Doon mismo sa lugar namin, sa kabilang parte ng ilog. Mga kalahating metro mula sa bahay. Ang daming taong naglalakad at nakikita kong patungo doon. Si tatay sa mga sandaling ito. Inaya ko na puntahan namin yon. Tinitigan niya ako at ngumiti. Sabi niya, wag na lang kasi nga hindi ko daw magugustuhan yung makikita ko. Pero nagpumilit ako hanggang sa napapayag ko naman siya. Pero habang patungo kami sa lugar ay sinabi niyang wag daw akong mag-iingay. Sa kung anuman umano ang nalaman ko kagabi tungkol sa kanya. Oras na makarating sa lugar, sa amin na lamang daw yon. Wag na wag umanong madudulas ang dila ko. Tumango naman ako noon. Nakaakbay lang si tatay sa akin. At nung malapit na kami ay may ibang tao na pabalik. Natakot. Naririnig ko yung pinag-uusapan. Naaswang ang natagpo ang patay at nakasabit pa umano sa kawayan. Kinakalabit ko si tatay. Sinabi ko sa kanya na umuwi na lamang kami. Pero ayon naman dito, malakas umano ang kuryosidad ko kaya dapat ay hindi ito mauudlot. Total ay ginusto ko na rin makita ang labi. Ituloy na lang. Hanggang sa nakarating na kami sa lugar. Aswang nga, pero kalunos-lunos ang sinapit nito. Para bang minaso ang katawan na halos hindi na mahitsura. Yung mga tao ay kabi-kabila ang bulong-bulungan. Nakikita ko si tatay ko na kalmado lang. Pero hawak niya ako. Ayaw niya akong palapitin masyado doon.